we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. 11 ka mga balay sa Barangay 19-B Davao City ang nadanyos human midahili ang gikatukurang Gabyon Dike. Ani ang report ni Argil Relator. Sa ubos nga kilid nga bahin sa sapa, gipamunit ni ining residente ang mga mapuslan pang mga gamit nga nadala human sa pagdahili sa Gabyon Dike sa Barangay 19-B Davao City. Ana-anasab sa ubos ang mga parte sa balay nga nangadanyos dihang ni dahili ang gikatukurang yuta. Dunay mga parte sa balay nga naghirig o nagbitay na. Sama sa balay ni Nanay Auxilium nga hinanok matud pa ang katulog atul sa pagdahili alas 3 Miyerkules sa kadlawon. Kuyawan mo kayo, libanda man ako ang mga plato dito sa luyo sa kusina. Pagtunak ko og truck niya agi kaya burum ana mang tingog. Pagkauman naminaw ko buramag nang hagbong ang mga kuan diri riprap nga mga bato ba. Wala matud pay pag-ulan ingon man pagbaha dinhi sa sapa kagabii. Apan sumala sa mga residente una kana duna na sila na matngunan nga pagliki sa yuta ug ni resulta gayud kini sa pagdahili pagkakadlawon. Ang istruktura sa kasilya sa residenteng si Bernard nagbarug pa apan nagbitay na ang katunga. Piyansa ra po kayo, wala may kabalo, gabyo na dito, nag-anam na nagkahinay-hinay og slide. Kusina. Tagak ang mga kon daw, washing mga kon. Sa ubos. Karon Kani CR, bungkag na. Gipanghakot na sa mga residente pagawas ang ilang mga gamit, sanglit doon na pa'y mga nakitang nagkadako nga mga liki. Sa inisyal nga ihap, ana sa 11 kabalay ang nadanyos, diin siyang kapamilya ang apektado o anaa sa 50 ka individual ang temporaryong gipatiner sa Atbanga Gym. Unya, mahibalaan ang samo ang meeting unyang alauna para emergency meeting namo kung kinalang pa ba sila ibalik or unsa pa yung mga next move nila or na ba evacuation. Ginasuta pa ang hinungdan sa pagdahili. Hinoon, doon na matud pa'y pagtaas sa tubig baha sa niaging simana ato sa pagbaha sa Davao City. Nagpahigaya na og inspeksyon ang mga personahe sa City Engineer's Office sa lugar. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Magpahigayon ng Office of Civil Defense Region 11 og region-wide flooding dialogue sa Davao Region. Tali mga ahensya sa gobyerno, kini aron maminusan ang epekto sa kalamidad. Usa sa tumong ang pag-realign sa mga proyekto. Ani ang report ni John D. Esteban. Laraw sa Office of the Civil Defense 11 nga magpahigayon og region-wide flooding series karong Pebrero aron hisgutan ang mga kinahanglan panghimuon sa pagminos sa epekto sa baha. Kini human sa nahitawong halapad nga pagbaha ug natalang landslide sa Davao Region tungod sa shear line. Usa sa mga reklamo nga ilang nadawat, mao mga infrastruktura nga makakontribute daw sa kalamidad. Ay creek. Magbutan ang government of dike, no? Gabyon Wire dike. Ang creek ani kalapad, buta ka nilang dike. Nahimo gamay ang creek. Mo na netabo sa Surin. Atong flooding sa Surin District. Well, that's a complaint by our partners in the local government. Dili usab daw magkasinabot ang pipila ka ahensya sa mga lakang pag-abot sa disaster prevention projects. Di ba ba, Carmen? Istorya na ko si Mayor. Mayor, isa yung problema. Naay 100 hectares silt na sa sapa. 100 hectares. Pagbaha daw sa ilang sapa, mubanda dito, mubalik sa poblasyon sa kanan.
Then the mayor wanted to diesel. Bawal. According to another agency. Bawal because dagang bakaw. Mga guba, ang guwapo daw nga bakaw. But yun ako, sa estimate na lang eh. Sumala sa OCD-11, kinahanglan mag-abot ang mga ahensya sa gobyerno alang sa kaluwasan sa katawhan. That their projects need to be realigned or somehow harmonized with disaster. We will do a regional flooding dialogue with all stakeholders inside. Kasi sa ako nakita, wato kasi sa Kalungsod, i-blame si Pedro, wato kasi sa agency, i-blame si Juan, everybody's blaming each other. So we cannot solve that by blaming. It has to be done through a dialogue. Samtang kinahanglan sab daw nga mas pakusgan pa ang pagpasabot sa katawhan sa mga kinahanglang buhaton panahon sa kalamidad aron malikayan ang casualty. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Daw imahin sa tawo nga murag naglutaw sa dagat ug milupad pa. Nakuhaan og hulagway sa pipila ka mga residente nga nagpicture-picture kilid sa Kabaybayunan sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pipila ka Cagayanon, managlahi ang panglantaw sa mong hulagway. Ani ang report. Kini ang mga kuhang hulagway sa maghigala sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Sa unang lantaw, daw normal lamang nga hulagway sa mga babae ang anaa sa baybayon sa maong mga litrato. Apan niadto kunong adlaw nga Lunes, diyang himuon na unta nilang profile picture ang maong hulagway sa ilang social media account. Ilang namatikdan ang daw imahen sa usa ka tawo nga anaa sa kadagatan ug daw mura pa ug naglutaw. Diyang ilang gikumpara ang mga hulagway, anaa gayud kuno ang maong imahen. Gani sa ubang kuha, ang imahen daw naglupad kini. Diyang ilang gi-upload sa social media, miani kini og nagkadaiyang reaksyon. Eksklusibong gisubay sa GMA Regional TV ang gikahimutangan og nahinabi mismo ang uploader sa mga litrato. Matud nila nga sila mismo nakurat sa mong imahe nga narehistro sa kamera. Murag ana gyud sir, milagro gyud kay misaka hantud ul meron kagamay pa hantud sa ni taas gyud siya. Sir. Ang balibo ato. Si Marjorie, kinsa usasab sa mga nag-upload, gibarugan nga dili edited ang mga hulagway, sukwahi sa mga pasangil kanila online. Sa ako lang sir, sa moto sila sa dili, basta ako wala ko nagpasikat sa picture, wala ko nag-edit ato. Among mga hulagway, among gipakita sa usa ka photo video editor nga si JR Luntayaw. Alang kaniya, wala kuno kini miagi sa editing. Apan tungod sab kuno sa low quality nga hulagway, dili sab niya maestablisar kung unsa ang na-capture nga imahen. Pero tungod kay low quality sa picture, makita nimo nga naa siya mga tools nga gigamit kay maguba man ang iyang pixels. Pero diri nga picture kay nga imong gipakita sa ako wala ko'y nakita nga nagamit siya og mga tools nga mahimo siyang mapapariya sa pictures. Gisuwayan sab sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa Archdiocese of Cagayan de Oro kabahin sa maong misteryosong imahen, apan wala sila mihatag og pahayag. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Balhog karon sa prisuhan ang lalaki human na aktuhan sa pagpangawat og mga cellphone sa General Santos City. Ano ang report ni Abby Caballero? Dinhi sa Baligyaanan ug Kaang sa Diversion Road, Barangay Sinawal sa General Santos City. Naaktuhan nga nangawat og cellphone ang 50 anyos nga si Marshall Maribao, taga Barangay Labangal ning syudad. Matud sa tag-iya sa maong tindahan nga si Toto Nakan, pasado alas 2 sa kadlaw ni adtong January 23 samtang tulog siya og ang iyang mga tauhan, dihang namatikdan nilang dunay laing tao nga nakasulod sa ilang pwesto. Nagginukdanay matod sila hangtod sa nadakpan nila ang suspect ug ilang na-recover ang duha ka cellphone nga gikawat ug usa ka power bank. Yung tao na yun, tapon niya yung cellphone, naiwan niya sa daan yung mga cellphone. Hanggang sa yung mga paso, pinanumba niya para hindi mahuli, para magkaharang sa nag-aabol sa kanya. Maliit yun na sila kung nananok na ba't sa atong katulugon, mao po na i-penetrate sa atong mangawat sa atong mga butang. Sa karon nakakustudiya sa Macar Police Station ang suspect.
Gibutyag niini sa otoridad nga duna siya usa pa kakaubanan nga nakaikyas. Ginapangita na kini karon sa kapulisan. Samtang desidido matud pa ang tag-iya sa maong tindahan nga mopasaka gayud og kasong theft batok sa suspect. Baka ulit-ulitin pa yung trabaho niya yan. Marami pang mabiktima. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka senior citizen samdan human maligsan og usa ka mini dump truck sa Zamboanga City. Sa investigasyon sa kapulisan, samtang gilatas sa mini dump truck ang kadalanan sa Zone 7 Barangay Bualan, nawad-an matud pa kini og preno sa og na aksidenteng naligsan ang 67 anyos nga senior citizen nga nagbaktas niya tungtungura sa kalsada. Nakaiagom og mga samad sa nagkadiyang bahin sa lawas ang biktima, hinungdan nga dali kining gidala sa ospital. Hinuon ana kini sa maayong kahimtang. Samtang ang maong truck lakip ang 42 anyos nga driver niini gikustodiya na sa Zamboanga City Police Station 5. Ginapaabot na lang sa kapulisan ang desisyon sa kabanay sa biktima kung pasakaan bagayod kini og kaso. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lima ka lungsod sa Davao Oriental nagdeklara na og state of calamity tungod sa kadaot nga dala sa walay puas nga pag-ulan epekto sa shear line. Mao kini ang lungsod sa Katiil, Tarragona, Caraga, Governor Generoso ug Lupon. Gani nagsumiti na og rekomendasyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipailawom na ang tibuok probinsya sa state of calamity sa gipahigayong special meeting tungod na sab sa mga kusog nga pag-ulan ug pagbaha. Ang maong rekomendasyon base sa gipahigayong Rapid Disaster Assessment and Needs Assessment kung asa kapin 63,000 ka magbanay sa tibok probinsya ang apektado. Gibanabanahan usab nga anaa sa 111 million pesos ang danyo sa agrikultura ug fisheries ug anaa sa 1.7 million pesos sa livestock. Nagpahigayon na og konsultasyon ang Department of Education sa mga empleyado og stakeholders niini may tungod sa sugyot nga ibalik sa June to March ang school calendar. Mao kini gibutyag ni Vice President of Department of Education Secretary Inday Sara Duterte. Sumala niya giapil niya sa konsultasyon ang mga private schools. Duna pa usab kini pagahimuong consultation sa mga regional offices sa DepEd aron makabugda og plano alang sa school calendar 2024 to 2025 ug 2025 to 2026. Ginaauhag na ko ang tanan nga mo participate sa ato ang mga buhaton na regional consultation sa Department of Education with regard to our school calendar. Usa ka trabahante sa BTA BARM ang gipusil patay sa wala pa mahiling suspect sa Cotabato City. Gikumpirma ni BTA BARM member of the Parliament nga si Romeo Sema nga iyang staff ang gipusil patay sa Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City pasado alas 6 Martes sa gabi. Naila na biktima nga si Sulaiman Makabangon, 50 anyos, Political Affairs 2 sa office ni MP Sema nga residente sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Sumala ni Sema nga gikan sa trabaho si Sulaiman dihang pauli na kini gipusil kini pag-abot sa maong lugar. Giulagway ni Sema nga usa ka buutan nga tawo ug walay kaaway si Sulaiman. Mao nga natingala kini sa gidangatan sa biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa Cotabato City sa maong kaso. Nakadawat og tabang pinansyal gikan sa LGU ang mga senior citizen nga anaa sa Home for the Aged sa General Santos City. Nanawagan sab ang pasilidad sa buot modunar og hospital bed alang kanila. Ano ang report ni Justoni Humamil? Ana sa Tacloban City ang kabanay sa 67 anyos nga si Nanay Shoni Plaza. Lakip siya sa 16 ka mga senior citizen din sa Home for the Aged sa General Santos City. Bugtong ginapangay niya, tambal. Enjoy naman, tambal man lang, maulang na tambal. Ang 70 anyos nga si Nanay Adelaida Calda, malipayon daw siya dinhi sang litnahimol sab niyang barkada ang mga katigulangan nga nasa pasilidad. Anaasab sa Luzon ng iyang pamilya. Gikahiligan ni Nanay Adelaida ang pagsayaw. Gani matagado na okasyon,
Magpakitang gilas gayud siya sa iyang performance. Mabuti naman namin sa amin dito. Walang pera lang po. Katapos naghingi ako doon ng speaker po. Maayo na lang kay dunay tabang pinansyal nga gipaabot ang Jansan LGU kanila. Kung di nakadawat sila og tag 5,000 pesos ato sa pagbisita sa LGU kanila. Kiniubos sa programa sa LGU alang sa mga senior citizen. Dili mo na mo pasagdan o makasiguro mo nga ang serbisyo namo kanunay priority ang katawhan. Actually, dako kaayo na siya nga help ang gihatag sa LGU. Kay, siyempre, ang Home for the Aged Manggod, kining St. Vincent's Tramby Manggod is a non-government organization. Kami, nag-depend lang sa mga donations. Kung mga tigulang nga na-adjuri, wala na sila nagabayad. Sa karon nang ginahanglan ng Home for the Aged og mga hygiene kit o gubang pa makinahanglan nun sa mga senior citizen batag adlaw, sama sa pagkaon. Apan ang labing panginahanglan nila, mga hospital bed. Aside from that, ang pinaka priority namo karon is katong ilahang bed. Kanang bed man gud nila is walay siding god. So gina-propose namo nga kung pwede ilisan og hospital bed para comfortable ang mga tigulang. Usahay may mga tigulang dili na makabangon. So at least support sa mga staff at saka sa mga caregiver namo, dili sila malisuran kay pwede nga i-adjust. Sa buot Mudunar, mamahimo lang muduaw sa pasilidad sa Salvanes Street, Barangay City Heights, Jansan o mo-contact sa numerong anaa sa inyong screen. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga residente sa Barangay Matina Crossing sa Davao City ang mireklamo sa overpass nga matud pa nagauyog kung dunay motabok nga daghang tao. Barangay Matina Crossing nagrekomenda na sa Davao City Engineers Office nga ma-evaluate ang integrity sa maong overpass. Ani ang balitang barangay ni Kent Abrigana. Panahon nga mamalengke si Marian dinhi sa Matina Crossing sa Davao City. Kinahanglan niya nga motabok sa overpass. Apan nagduha-duha na kini tungod sa nasinati niini nga pag-uyog sa overpass kung mudaghan ang tawo. Murag mouyog siya, sir. Oo. Hadlok pod kay basig naami din ha sa tunga, mukalit og hagba. Nabalaka usab ang amahan nga si Levi para sa iyang 2 anyos nga anak tungod sa mga nakita nga mga liki sa ubang parte sa overpass. Oh, makulbaan mi sir kay liki naman gud na dapita gud sa ubos gud. Hasta di pod sa unahan, liki na ba nya delikado hugmak ba. Nya nay bata mo ang gidala. Kining usa ka netizen nagpadayag sa iyang kasinatian sa maong overpass. Dali-dali matud pa kini nga nanaog sa overpass. Dihang midaghan na ang tawo tungod sa pagtayog. Sa litrato nga kuha ni Hazel sa Rigumba ni adtong Lunes, makita ang kadaghanon sa mga tawo nga pasaka og panaog sa maong overpass. Busa ang uban, mitabok na lang sa kalsada ug nagpauban sa mga personahe sa CTTMO. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang barangay kapitan sa Matina Crossing nga si Joel Santes, gibudjag niini ang mga posibleng rason sa pag-uyog-uyog sa maong overpass. Sa lino gamay lang siya ang damage, but kato nahitabo na truck na taas kayo na sangit diha, so mo tong nakadako jud damage no. Plano karon sa barangay nga ipa-re-evaluate sa City Engineers Office ang estado sa maong overpass. Magsulat ta sa City Engineers na to inspect nasad usab na para ma-kuan jud nato, ma-ensure jud nato ang complete findings no ma-perfect nato. So, apan sa gipaygayon nga ocular inspection sa City Engineers Office ug sa kontraktor sa maong overpass niadtong January 4, nasayaran niya luwas pa kini nga gamiton sa publiko. Gani, doon na kini mga rekomendasyon nga dapat na ipatuman ang mga corrective measures sa mga parte sa overpass nga dunay mga liki. Aron malikiyan pa ang mga duga nga kadaot kung aduna may linog. Sa karon, ginapaspasan na sa Davao City Engineers Office nga mapatuman karong bulan ang mga girekomenda nga corrective measures sa gipaygayon nga inspeksyon sa maong overpass. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Sugda na ang Level 3 water system sa Upol, Misamis Oriental. Human nagkasinabot ang Upol LGU ug usa ka bulk water supplier nga mo'y mosupply og tubig sa tibuok lungsod.
solusyon kuno kini sa dugay na nga problema sa tubig. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagunang problema sa Upol, Misamis Oriental ang supply sa limpyo nga tubig. Tungod nagsalig lamang kini sa sobrang supply sa Cagayan de Oro City Water District ug sagad sa mga panimalay sa Upol, nag-deep well na lang. Busa limbago lang, mipirma og Memorandum of Agreement ang Upol LGU sa Misamis Oriental tali sa usa ka bulk water supplier nga gikan pa sa Manila alang sa pagahimuon nga level 3 water system facility nga mao'y mag-supply og tubig sa tibuok lungsod sa Upol. Na sila mga waterworks pero deep well siya. Ang problema namo kay depleted na gyud siya o salinated na ang tubig, parat-parat na gyud kay daplin gyud misdagat. O mo na amo problema and dili sad makasustinar sa tanan mga residente nato. Gibawal na sab kuno nila ang individual deep well karon tungod sa kabalaka nga mahimo kining hinungdan sa pag-unlod sa yuta o sinkhole. Gikalipay sa negosyante nga si Maymay Razo ang proyektong panubig sa Upol LGU tungod lisod yun kuno alang kanila nga adunay negosyong kananan ang walay saktong supply sa tubig. Importante jud kayo sir nga kinahanglan gyud mo ang tubig kay sabi sa mga kananan kinahanglan gyud mi manghugas. Pasalamat sir nga nami bagong supplier kay nanagid mi tubig per me. Sa level 3 water system nga himuon kaya kuno niining mag-supply og hantod 9 million liters per day nga tubig sa tibuok lungsod sa Upol ug mamahimo pa kuno silang makasupply sa kasikbit nga lugar. Gibana-bana ang mukabat sa kapin 150 million pesos ang kantidad sa maong proyekto. Lakip na ang pipeline ug distribution lines paingon sa mga tagsa-tagsa nga mga panimalay. Sila ra mo gasto ato tanan. And of course, kung makasugod na sila, may na ilang pagdagan dire, sila pa mabayad sa LGU. Naapa sila yung franchise fee sa mo sa LGU. So magbayad sila sa LGU. Wapay labot di ang business taxes as well as kanang mga itukod nila kung magtukod na sila mga line-line pa ng mga infrastruktura dire and other real properties nga i-acquire nila dire. Of course, magbayad pa po sila ana. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka sari-sari store sa Davao City ang nadanyo sumanadaro sa usa ka sakyanan. Dili na mahitsura kining tindahan sa Purok 8, Barangay Kadalian, Baguio District, Davao City. Dihang nadaro sa mini SUV alas 5:30 Martes sa hapon. Sa investigasyon sa Baguio Police, gilata sa sakyanan nga gimaneho ni Ruben Kinikito, 45 anyos, ang Kadalian, Baguio Kalinan Road. Sa dihang nawad-an matud pa og preno ang sakyanan, hinungdan nga midiretso kini sa sari-sari store. Luyo nga nadanyos ang tindahan ug mga paninda, may na lang kay walay naangol sa maong aksidente. Gikustodiya na sa Baguio Police ang nakabanggang driver. Kapin 6,300 ka mga mag-uuma sa Davao Region ang apektado sa grabeng pagbaha dala sa shear line sumala sa Department of Agriculture Region 11. Samtang walay natalang dakong pagsaka sa presyo sa bugas human sa daot nga panahon. Ano yung report ni Kent Abrigana? Labing naapektuhan ang sektor sa agrikultura sa pipila ka adlaw nga pag-ulan dala sa shear line sa Davao Region. Sumala sa Department of Agriculture 11. Anaa sa kapin 6,300 ka mag-uuma ang apektado. Human nga danyos ang anaa sa halos 8,000 ka hektarya sa humayan. Maisan o gipang tamnan og high-value crops. Labing naapektuhan ang mga humayan nga anaa sa kapin 7,400 ka hektarya. Sa kinatibukan, anaa sa kapin 145 million pesos ang nadanyos sa pananom, livestock and poultry og high-value crops. Labing dako ang nadanyos sa mga humayan nga may kantidad og kapin 108 million pesos. Tulo ka probinsya sa Davao Region ang naapektuhan nga mao ang Davao de Oro ug Davao del Norte. Magipayloom na sa state of calamity, lakip Davao Oriental ug Davao City. So this data will fluctuate, either mag-reduce or magbaba depending on the additional validation. Kay as of today, napaghapon siya yung mga areas nga nakasubmerge. Then pag once magod nga vegetative, especially sa rice area, vegetative area ni siya, makathrive pa magud na siya kung muhubas ang tubig. Apan nahimong benepisyo sa Davao Occidental ug Davao del Sur ang shear line tungod sa init nga panahon nga ilang nasinati. Since they are experiencing medyo slight effects of El Nino, mga katong ulan nga ni abot sa ilaha mag-beneficial sa ilang commodities po dito. Sa karon ginulat na lang sa DA11 nga makumpleto ang ilang data aron masugdan na ang pagpangapod-apod ug assistance sama sa seeds ug fertilizers karong bulana.
Ginaulat na lang sab nila ang rehabilitation plan sa mga lugar nga apektado sa daot nga panahon aron ma-finalize ang ayuda alang sa mga apektadong mag-uuma. We will then provide intervention doon manggagaling sa regular program po namin like bumper stocking and other interventions na pwede na mamatag sa affected farmers. The rest nga kulang ang dili na mamatag will be requested dito sa National Office to our Quick Response Fund. Samtang, gibutyag usab sa DA11 nga walay dakong pagtaas sa presyo sa well-milled rice itandi sa milabayng semana tungod sa shear line. There's no significant changes to our basic commodities. Actually, kung naamay mga changes, as of yesterday ni siya mostly lang katong beef, ram, kana siya naa siya price increase of 30 pesos. Sa Bangkirohan Public Market sa Davao City, nagpabilin gihapon sa 56 pesos per kilo ang presyo sa well-milled rice. Mas taas kini og 2 pesos itandi sa presyo ni ini sa milabayng bulan nga naalang sa 54 pesos per kilo. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka Philippine Eagle Owl ang na-rescue sa otoridad sa San Fernando, Bukidnon. Sa karon ginatambala na kini og nakatakda na kining dad-on sa Philippine Eagle Center sa Davao City. Ato ibalik si Kent Abrigana. Sa unang tan-aw, daw Philippine Eagle kining usa ka langgam tungod sa color ug pattern sa iyang balahibo. Apan kini, usa di ay ka-owl. January 17 dihang na-rescue sa Philippine Eagle Center Forest Guard sa San Fernando, Bukidnon ang maong langgam. Doon na kini mga samad ug bunog sa ubang parte sa lawas. Busa, dayon kini nga giatiman sa CMU College of Vet sa Maramag, Bukidnon. Sa karon, temporary kining gi-isolate dinhi sa usa ka veterinary clinic sa Maa, Davao City. Ang mga trauma niya sa kantong hematoma sa iyang chest nga area, improving naman, significant improvement pa nang na-observe, and then ang wound sa iyang anal area or sa cloacal area is na-resolve naman. Sumala sa mga eksperto, endemic sa Pilipinas ang Philippine Eagle Owl. Bot pasabot, dinhi lang kini makita sa Pilipinas. Gibada ba na ang anak kini sa 5 anyos pataas, 1.6 kilograms ang gibugaton sa maong langgam. Sagad sa ginakaon ni ini, mga gagmay hayop sama sa ilaga. Ang iyang height is actually murag a little over a ruler. Natural habitat niya diri in the Philippines. And then also, kung tanawin mo ang iyang feathers, mura siya Philippine Eagle. Murag similar to the Philippine Eagles ang feathers, ang coloring. Okay? Pero owl siya. So muna siyang Philippine Eagle Owl ang iyang pangalan. It's a good indicator of na maayo pa ang atong ecosystem pag naa sila. Adlong Miyerkules, nakatakda kini nga ipailawom sa DNA sexing aron mahibaw-an kung babae kini o lalaki. Sumala sa Philippine Eagle Foundation, mao kini ang labing unang higayon nga duna sila na-rescue nga Philippine Eagle Owl sa ilang pasilidad. Dugang paniini nga nalakip sa critically endangered species ang maong langgam. Usa sa mga nagunang rason sa pag-rescue sa mga susamang langgam, mao ang illegal nga pagpanakop kanila ug ang deforestation. Busa pay mangno sa mga eksperto. When we see birds na yun ani, una is dili unta nato hilabtan. Okay? Kay maka-survive ni sila in the wild. And then dili man ni sila mga piste or makadaot sa utawa. Nakatakda usab nga i-rehabilitate ang maong langgam sa Philippine Eagle Center. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Unom ka mamiyembro sa teroristang grupo nga Abu Sayyaf ang mitahan sa kasundaluhan sa probinsya sa Sulu. Gipangunahan sa 111st Infantry Brigade, 11th Infantry Division sa Philippine Army ang presentasyon sa unom ka mga miyembro sa teroristang grupo nga Abu Sayyaf kinsa mitahan sa kasundaluhan nga gipahigayon sa Budbayog, lungsod sa Talipaw, Sulu. Ang maong mga mitahan giilang nga sila Leoner Sahiron, Saupar Asing, Alcid Jalaidi, Ridmar Alik, Jamal Abdusail ug Aldi Minis kinsa voluntaryo sa mitunol sa ilang mga armas sa Philippine Army. Matod sa Joint Task Force Orion sa Sulu nga ang maong SASG returnees makadawat og livelihood assistance ug uban pang benepisyo ubos sa localized social integration program sa gobyerno. Para insab nilang giawag uban pang mga miyembro nga mo-surrender na alang sa padayong pagkabuot sa kalinaw sa probinsya. Una matapos atong programa karong hapuna, gusto lang nako i-greet og happy birthday ang ato ang main anchor og senior desk editor dinhi sa GMA RTV Mindanao, Sara Hilomen Velasco. Happy birthday, Sara! Og mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita
sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Daghang salamat sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug GMA Regional TV ug Efren. Daghang kayong salamat mga kapuso. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Daghang salamat.